Great Sir Berbin Valenzuela. Everybody say praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po yung dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, kalubos sa amin sa umagang ito, na kami ay gidala muli, itipon mo kami sa bahay sambahan upang kami po ay maghalad sakripisyo nga mapagsamba sa iyo. Hanggang magdamag nga magsamba, Lord. Salamat sa iyong presensya nga mo naramdaman, malapay sa mga patutuo na pakinggan man namin sa aming mga mahal kapatid, malapay noon sa mga obligasyon namin para sa iyong gawain, sa mapagbibigay, lahat malapay noon sa lawitin sa mga choir, yung inihugan, presensya mo naraptabat, malapay noon sa mga oras na to, sa pag-isip salita, langisan mabanglingkod mo, alisin mo lang, gawa ng kaaway, kakapoy, pagod, antok, alisin mo sa aming kalagitnaan ngayon dayon, sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, the dalangin propita in Jesus' name. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagbuburi, pagsamba, pagluwalhati, alang lamang sa atong pinakamahal na Panginoon. O dobling pagrespeto, pagalang sa ating beloved noble pastor, Minister Almeida, the prophet of our loving God. At sa panunay pag-alaala sa mga pinintuang turo, pagmamahal na ating milastra pinakita sa atin o sa lahat ng mga beloved children at sa inyo po lahat mga minamahal, sa atong minamahal past viewers, sa akong pamilya, sa inyong tanan, mga kapwa manggagawa at sa ang kapwa mga wali. Magandang umaga po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Murag tulog mamangga mo. Praise the Lord. Yan ang buhay nga palakpak. Buhay na amen. Buhay nga praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Mamay na mahal, di po tayo magtagal. Mag-aral natin sa umaga itong itawag na Finding the Will of God. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Finding the will of God. Maghanap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Sa Bisaya ni Brad. Pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Usahay kita ng Kristiyano, Kristiyano na kita, alam na natin ang mga salita ng Diyos. Nagbilang na po tayo ng ilang taon sa paglingkod sa Diyos. Kuminsan nakalimutan po natin gampanan at gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Dahil yung sakit ng tao, yung palagi nakakalimot. That's why, habang di pa bumalik ang Diyos, hindi po mawala yung pag-testimony, hindi pa wala yung Bible study, pag-preach. Bakit? Ito po yung pag-preach. Pangalan ng Pangilyo, ito po yung pag-remind sa atin ng salita ng ating mga Panginoon. Pagtuturo, pagtutuwid, sabi ng Biblia, to exhort, reprove, rebuke with all suffering and doctrine, so that the children of God will fully furnished into all good works. Mahimpit po tayo sa buong mabuting mga gawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag walang salita ng Diyos, nagatudlo, nagatuturo, nagakurik, nagabadlo, nagarebuke, with all long suffering and doctrine. Wala pong makaabot sa pagkakaisa. Hindi natin maabot. We cannot reach the unity of faith. Mga minamahal, hindi po naabot natin pagkakaisa sa panampalataya at hindi tayo ma-fully furnished. Amen ba? Into all good works. Kaya minsan may mga patutuo tayo, narinig natin, mga pinapalo ng Diyos, mga napalalahanan sila. So, ang iyong palo, mga papalaala, that is a part of our life as a Christian, tinakasulat sa Biblia. Yung tawag na pagpapalo. The chastening of the Lord. Yun ang mga palo, palaala. Kaya minsan, nakakalimutan na natin ang ating obligasyon sa Diyos. Amen? Amen? Karamihan, pinapalo, pinalahanan yung mga ginagamit ng ating Panginoon. Alam mo yung mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia. Napakaswerte mong Kristiyano kung ikaw tinawag ng ating mahal na Panginoon.
Tinawag ka, mayroong mga tinawag, sabi Biblia, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, kunti lamang yung pinili. Yung pinili, iniba sila ng Diyos para italaga sa gawain niya with special use. Gamit, used by master. Sa ating mahal na Panginoon, gamitin tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, tinawag ka with a special purpose, gamitin ka ng Panginoon bilang manggagawa, bilang mangangaral, bilang instrumentalist, bilang choir member. Children, adults, singles, and finest, lahat may obligasyon ka in the church. Amen ba? Kaya kameraman ka. Lahat yan. Tinawag ka ng Panginoon, binagay ka dito para mabuo ang kanyang iglesia. Napakaswerte natin kung tayo po'y tinawag sa ganun na pagkatawag. Bakit? Mayroon kang responsibilidad sa gawain ng ating Panginoon. Mayroon kang gamit. Sabi niya, you must be ready for master use. Napakaswerte natin yan. Gampanan natin ang tungkulin natin ng maayos. Hindi yung parang naging baliwala lang tayo, pag-anagana, hindi po yan. Swerte po natin. Maraming gusto maging choir. Maraming gusto maging manggagawa. Maraming gusto maging preacher, pero hindi sila tinawag. Maraming gusto maging instrumentalist, hindi sila tinawag. Napakaswerte tayo, binigyan tayo ng special na gift, gasa, nagmumula sa ating mahal na Panginoon. The Lord teaches us how to sing, how to preach, how to use instruments. Lahat. Pinagpala po tayo ng Diyos. Pagpapala yan. Binihisan ka ng Diyos ng uniforme na katulad ganyan. Hindi lahat po tinawag upang bihisan yung uniforme. Para tumuntong sintamblado, hindi po. Lahat. Hindi po lahat. Ilan-ilan na ang tinawag ng Diyos. Kaya napakaswerte natin kung tinawag tayo maging ganyan. Bigyan natin ng halaga, importansya ang ating pagkatinawag. Dahil sabi niya, you must walk worthy of your calling. Where you are called by the Lord, you must walk worthy. Lumakad ka ng karapat-dapat kung saan ka tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang walang palo, walang problema, disgrasya, darating sa buhay. Amen ba? Sabi kanina nang nag-testify dito ng ating beloved sister Apos, Sister, yung pangalan? Nancy? May asawa na siya. Nanatili pa rin siya naging choir member. Nag-testify siya, nanganak siya, naghihirap siya. Naghirap siya siyang nanganak siya, okay pa. Okay pa. Nung malapit sa mga anak, nag-isip siya na bababa as a choir, hindi na sa awit. Dahil nahirapan siguro, baka sabihin, mag-aanak na kasi ako Kaya mahirap na magampanan ko tungkulin ko as a choir member. Anong mahirap doon? Walang mahirap. Kung nakita ng Diyos yung eagerness, willingness ng puso mo na magpagamit sa Kanya, bakit ang Panginoon ang gagawa ng lutsanan sa iyo para magampanan mong tungkulin mo? Kung ang puso mo handa palagi, your heart is always ready for master use. Hindi po yan hadlang na mga anak ka, may asawa ka, may trabaho ka, may negosyo ka. Hindi po hadlang yan. Amen? Wala pong hadlang yan. Kung gusto mo magpagamit sa ating mahal na Panginoon, it's up to you. Ikaw ang gagawa ng desisyon mo, igagawa ng oras mo lahat, everything. Na hindi ka naman robot, mayroon kang wisdom. You already graduated from your course, college, may trabaho ka na, marunong ka na. Alam mo nang gampanan ang tungkulin mo. Hindi nakapasal ka gani sa examination mo, nakapasal ka na sa defense mo yung pag-acquire member mo, hindi mo kaya gampanan. Nako, ano ba yan? Ilagay nyo sa isip nyo. Walang hadlang yan kung gusto mo paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nung nanganak siya, okay. Pagpanganak na, ito na. Yung baby niya. Kasi ikaw hindi ka papaluin Yung baby mo na lang muna. Para lalo kang iiyak doon. Panganak baby niya, hindi na makadumi.
problema na sila. Eh, sabi ng doktor, yung anak mo, makaya mo ba, misis? Ngayon anak mo, bisa ngayon hanggang lumaki, gano'n na lang, lagyan na lang ng puwit niya nung suppository, tawag yan. Para lang makadumi. Hindi ko papayag dyan. Oh. Praise the Lord, kayong Diyos namin buhay. Oh. Nagtawag ng manggagawa, nagsisi. Yun pala kasalanan. Kasi ayaw niya na magpagamit, ayaw niya magpagamit sa choir. Hindi nalugod ang Diyos sa kanyang desisyon. Dahil tinanggihan mo yung pagkatawag sa Diyos, tinawag ka with a special use. Tinanggihan mo. Dahil nag-anak ka lang. Kaya sabi ng Pinoon, pahirapan ko yung anak mo. Hindi ko pa dumihin yan. Makaya mo batiisin yung anak mo? Ganun na lang. So wala kasalanan yung anak mo. Kita ang may kasalanan, kay tayo ang ginikanan. Oh, nagsisi siya, Lord, patawarin mo ako sa desisyon ko, hindi mo nagustuhan. Bahala ka na, tulungan mo ako, tatuloy kong paggamit bilang choir. Yeah, automatic. Pinagaling ng Diyos ang kanyang baby. Ayan, normal yung baby niya, kasi usayo na dyan. Nagtataka ang doktor, taga-saan ka ba? Taga-Diyos mong usaid, buhay ang aming Diyos. Everybody serves the Lord. May mga example sa church na makita natin, pinapakita niyo sa atin, pinapalahan tayo, hindi dapat tayo basta magdesisyon ng mali. Amen ba? Kaya si Brother dyan, may testify yung mama niya, tsaka yung auntie, may tita niya. Nakikita namin, dati mainit kayo, ngayon. Ilan-ilan na lang tumatayo dito ng choir. Eh dito, wala naman pugsanan dito, walang pilian eh. Kasi sa Bible po, whosoever will. Ang gusto lang. Whosoever will. Ang gusto lang, kabubutihan na magpagamit, yun po. Dahil wala dito recruitment agency, wala tayong pinipirmahan dito na kontrata, wala tayong pinipirmahan na anong tawag yan? Na application form na ako, Kuya Andy, mapil up ako ng application form, maging choir member. Wala. Lahat dito, kusang loob natin, dahil naramdaman po natin sa puso natin, we are convicted by the Holy Spirit, nga magamit tayo sa gawain ng Diyos. Hindi kami nag-bilit sa inyo. Amen? Walang nag-recruit sa inyo, kayo mismong kusang loob na sinabi nyo, magpagamit kami, Kuya, pwede ba kami maging choir member? Kayo yan ang nag-decision before. How come na nag-umpisa na kayo nagpagamit dito, palamig-lamig kayo? Hindi ginampanan ang obligasyon sa ating Panginoon. Dahil bakit? Nakatapa ka na ng kuliyo, nakagraduate ka na, nakatrabaho ka na, naging businessman ka na, naging businesswoman ka na, yan ba maghadlang? Eh kung sa umpisa pa lang, sinabi namin, hindi pwede, hadlang ka. Wala. Kaya bakit ang paglingkod sa Diyos ay kailangan kusang loob yan? Sabi mo, whosoever will come. Ganun po yun. Hindi parang napipilitan ka lang, walang napipilit sa iyo dito. Kusang loob mo yan. Kaya wala magpipigil. Kaya magsabihin, hindi kami magpipigil sa inyo. Bakit? Inyo yan. Bahala ng Diyos sa inyo dahil kayo po sa umpisa nagkaroon ng agreement sa Panginoon. Wala kayong ipinpirmahan ng agreement contract sa amin, sa Diyos ka nagipag-agree. Kaya Diyos lang bahala sa inyo. Ayan ang nangyari. May mga paalaala. Hindi na dadalo. Dahil nahiya. Walang problema. Isang dumating ka pa dito ng closing prayer na lang, nakita ng Diyos yung puso mo, you are willing and eager to worship Him. Amen? Sa'yo yan. Busy ka, galing sa trabaho, galing sa opisina, galing sa eskwela, dala yung uniforme mo. After from your work, sa school, dala, takbo ka, habol ka ng oras sa kailangan. Pagdating ng time ng oras sa kantang single square, dito ka na, dala mo yung uniforme mo. You must bear it in your mind. Katulad ngayon, kakanta kayo mga single choir. Maraming choir member dito.
Mga singles ko at cute kayo, hindi kayo nag-uniforme ng puti, hindi kayo makakanta. Negligence of duty yan. Kasalanan yan. Hindi nyo ba alam? Negligence of duty. Alam nyo nga kakanta kayo ngayon. Mga youth and singles kayo, ba't hindi kayo nag-uniforme ng puti? Nag-uniforme kayo ng blue. Alam nyo naman nga magkakanta kayo. Hindi nyo ba alam? Ginatanggihan mo ang imong duty para sa Diyos. Negligence of duty yan. Kulang ka sa faithfulness, katapatan sa pagpagamit mo sa ating Panginoon. Pinipili mo lang. Maging painis lang. Wala namang kantang painis ngayon. Ang kantang yung singles, dapat magsuot kang uniforme ng single para aakyat ka dito, aawitan mo ang ating Panginoon. Tinawag ka as painis, singles youth. Grabe nga pagkatawag sa iyo. Lahat ng membro ka. Yan po pag-ibulay mo sa isip mo. Hindi ko masabi na wala kayong alam. Kayo are now, malapit na graduate, kolehiyo na kayo. Nako, grabe yung kaalam nyo. Baka nakulangan lang mo ng wisdom. Sabi ng Biblia, if you lack wisdom, ask from the Lord. Kung nakulangan ka ng karunungan, hingiin mo sa ating Panginoon. Ang Panginoon magbibigay ng karunungan sa iyo. Karunungan espiritual ang hingin mo para malaman mo ang gampanin mo, tungkulin mo para sa ating Panginoon upang you find the will of God. Yan sabi, finding the will of God. Kaya si Solomon naging wise Si Solomon. Hindi si Solomon nanalangin ng maging mayaman, maraming pera. Hindi po siya nalangin ng ganyan. Anong pinalangin niya? Wisdom. Knowledge. Ang hiningi niya sa ating Panginoon. To rule His people in His kingdom. Kaya anong nangyari? Natutuwa, nalugod ang Diyos kay Solomon. Sabi ng anghel, Solomon, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka humingi ng pera para yumaman. Aron tingalaan ka ng buong bansa sa buong daigdig. Ang hiningi mo sa akin karunungan at kaalam. Yung hindi ibigay ko yan sa iyo at yung hindi mo hiningi sa akin na kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Yun ang hingi espiritual. Ang hingiin nyo yung wisdom, knowledge spiritual. Aron magampanan mo yung tungkulin mo, sunod mo yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi mo hinihingi nga material blessing, success of your life materially in this earth, ibibigay ng Diyos yan. Bakit? Nasa Biblia po yun Balik-balik ng versikulo, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay, idiragdag lang nyo sa iyo. Material, financial, lahat, everything. Basta unahin mo lang, hanapin ang kanyang kaharian at ang katuwiran. Natin spiritual. Solomon, hinanap niya una Ang hinanap niya, katuwiran ng Diyos. Hinanap niya ng kingdom of God. Wisdom, knowledge, understanding, spiritually, para hindi siya mawalay sa ating malapay noon. Kaya hindi nahingi nga pera, kayamanan, terrible. Si Solomon ang pinakamayaman nga hari sa buong daigdig. Pero kung sa isip mo palagi hiningi, Lord, gusto ko, Lord, maging kwartahan. Gusto ko maging ganito. Gusto ko maging successful doctor, lawyer, engineer, something, Lord. Tulungan. Pag yan ang hinihingi mo palagi, lumalayo ka na sa daan mo spiritual. Mga tandaan nyo po, as Christian, tandaan po natin, our future rely in the hands of God. Hindi po yung sarili din masunod. Kaya ang prayer ng Panginoon na, not my will, Lord, but thy will be done in me, in my life. Hindi yung sarili din masunod, matuman. Ang masunod dito, ang kalooban ng Diyos para sa atin. That's why the Bible says, finding the will of God in your life. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi yung sarili mong kalooban na inahanap mo palagi. Mapapalayo ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung i-pray mo na palagi ka mapalapit sa Diyos. You always draw nigh to God. And the Lord will also draw nigh to you. Palapit ka palagi sa Diyos.
Magamit ka palagi ng Panginoon. Mapakinabangan ka palagi ng Diyos. Kaya bakit? Pag inuna mo ang Diyos palagi, lahat mong pangailangan, suportaran, suplayan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen ba? Payapa, maligaya ka, plastadong buhay mo. Wala kang disgrasya mangyari. Disgrasya, hindi nadadalo. Nahiya na daw, late palagi. Hindi disgrasya. Muntik. Kaya kung naputol yung tiil, paano yon? Kaya ang sabi ko sa preaching, huwag nyo hintayin maputol yung daliri nyo. Huwag nyo hintayin maputol yung paa mo kasi ka na magpakainit. Kaya dati yung preaching last Wednesday dito eh. May isang adult square eh. Adult square, gusto mong pauwi, magkanta. Pero pagdating sa bahay, maghubad, magbasketball, mag-inom. Tapos pag nalasing, saka pa manood ng programa sa television ng church, saka magpatugtog ng praising song, pero lasing na. Ano ba yan? Parang ang ginagawa mo San Pedro ang Panginoon, palahubog. Pag hindi nakainom, ayaw dumalo. Pag lasing na, saka magnood ng programa, maghilak-hilak pa. Malapos. Anong klaseng isip yan? Hindi maintindihan. Ano nangyari? Pinalo. Na-stroke. Yun. Lubag yung bunganga, pati kamay. Kaya sabi ko, nadisturbo ako eh. Dahil alas 2 mali araw, alas 11, alas 12, sige panawag, green cellphone ko. Kaya ginaatake. Hindi nakahinga. Oh. Malali. Mangako na ako sa Panginoon. Magpagamit ako sincero. Mag-ayo ako kung hindi na, Brad. Mas mahay na hindi ka na maayo. Kaya hindi ka na mag-basketball, mag-inom. Kaya kung magandang katawan mo, mag-basketball ka. Mag-ubad ka, mag-inom-inom ka. Wala na yung pagpagamit mo. So hanggang ngayon, linigtas pa rin ng Diyos. Pinagaling siya ng mga 80% lang. Kaya pag dumalo, ganun pa rin. Amen. Samba sa dyan, makapuri pa rin. Pero ang kamay hindi na madiretso. Bilang kutob. Yan bang gusto natin? Ang gusto ng Panginoon, kumplito tayo, makapagpuri, makapagpalakpak, makasigaw. Walang problema sa ating sarili. Kaya sa atin lang po pagsunod yan, na hindi po tayo robot. Maroon tayong kagawasan. We have our own will also, and our will to find the will of God in our life para wala pong pagpapalo, problema darating sa ating buhay. Ganoon naman kasimple yan. Alam mo na kung ano ang kalooban ng Diyos. That's why the Bible say, na mulakad ka, walk not circumspectly as fool, but wise. Lumakad ka hindi katulad ng mga buang-buang sa Biblia, kundi sa tulad ng mga marurunong. Tugtulungan mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ganon po yan. Yung mga marurunong, hindi natutulog yan. Yung mga graduate na yan. May diploma na. Nakaintindi na, nakasabot na. Pero hindi nakasabot, ayan, tulog-tulog na. Amen. Kaya sabi ng kasultian one word is enough for a wise man Pag marunong ang tao, isang salita lang, alam niya na. Ay siyempre, sa Bible, ang mga mangmang, maraming istorya yan. Pero kung marunong ka, isang salita lang, alam mo na. Alam mo na gampanan yung tungkulin mo. Alam mo na paano ipalakpak yung kamay mo. Alam mo na paano isinggit ng pristaluloy ang bibig mo. Dahil bakit? Marunong ka. Alam mo na yan. Bawat plano mo, lakad mo, desisyon mo, ay alam mo na. Kung ikaw may pahamak, ikaw may tama, you are in the right place, in the right path, alam mo na yun. Bakit? Marunong ka
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sabi ng Biblia, basahin natin. Mga beloved Bible reader, para hindi ko makatulog. Ephesians chapter 2 verse 10, kindly basa. Then Hebrews chapter 12 verse 1, ihanda mo na. Then Psalms chapter 32 verse 8. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-episo, Kapitulo 2, versikulo 10. Kay kita iyamang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong binuhatan, Amen. nga gilaraw ng daan sa Dios, aron nga niini managawi kita. Amen. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Naranandungog niyo ba? We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which had God before ordained that we should walk in them. Tayo daw, ginawa na tayo ng Diyos, pinurma na tayo ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Sa mabuting mga gawa, unto good works, hindi bad works. Amen. With God had before ordained that we should walk in Him. Ginawa tayo ng Diyos, inordinan tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon upang pagdating ng araw, lumakad tayo uyon sa kaniyang kalooban. Amen ba? Sapagkat ginawa, sapagkat tayo ginawa, kanyang ginawa. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan po natin Diyos. Tandaan niyo po yun. We are the workmanship of God. Sapagkat tayo ginawa niya. Ginawa tayo ng Diyos na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ano mabuting gawa? Para sa paglingkod sa ating Panginoon. Magampanan natin yung tungkulin sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Upang ginawa tayo sa una pa. Upang siya ay ating lakaran. We must to walk in Him. Sa Kanya lang tayo lalakad. Amen? Hindi tayo naglakad ni panglakad pa sa labas. Kundi sa Kanya ka lang lalakad. Sa una pang panahon, ginawa tayo na, hinihanda na tayo ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So wala na tayo ibang landasin nga daan lakaran, kundi ang pagsunod lang palagi sa kalooban ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo ginawa ng Diyos Hindi tayo ginawa ng Diyos para sa masamang gawa. Lahat tayo ginawa ng Diyos para sa mabubuting gawa. Gumawa tayo ng mabuti sa Kanyang kalooban. Gumawa tayo ng mabuti para sa Kanyang kaluwalhatian. Gumawa tayo ng mabuti para sa magpalugod sa Kanya. Gumawa tayo ng mabuti para upang tayo maging mabuti at upang matanggap natin yung mabuting pagpapala na gumula sa ating Panginoon. Walang masama darating sa ating buhay. Amen ba? Walang palo, walang dating disgrasya, walang masama. Di tinawag tayo na lumakad sa Kanya sa mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pagibasa, Hebrews 12:1. Kahit pa tayo napalibutan ng makapal na ulap ng mga pagsubok niyan, pag tinawag ka ng Diyos, talaga ang Panginoon tutulong sa atin. Aron malusutan po natin yan. Hebrews 12:1. Hallelujah, praise the Lord. Hebreos Kapitulo 12, versikulo 1. Hallelujah, praise the Lord. Musa sanglit, ginalimutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi. Iwaklita ang tanang kabugat. Amen. Ang sala nga nagapiit paglikos kanato. Amen. O dalaganon ta nga mahalatayon ang dumba sa atong ginaapilan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Narinig nyo ba? Ha? Narinig nyo? Oo.
Yan. Wherefore, seeing we also are compassed about with great cloud of witnesses. Napaikutan po tayo ng mga baga, makapal na mga saksi sa paligid. So let us lay aside every weight and the sin. Iwaksi daw natin. Alisin natin sa ating sarili yung mga kabigatan, problema o sala sa ating sarili. Which that do easily visit us. Ngayon po ang madaling magbihag sa atin. Kung di tayo, let us run with patience. Tatakbo tayo na may mapailob, may pagtitiis, sakripisyo. Sa lumba dagan nga linagay ng Diyos sa ating harapan. Amen ba? Amen. And let us run with patience the race that is set before us. Ito yung takbuhin natin. Takbuhin yan para sa ating harapan. Maabot natin yung finishing line. Ano yon? Yung ating kaligtasan, langit pagdating ng araw. Kaya't yamang nagkukubkub tayo ng mapapkapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan na mga problema na dala natin. Mga crosses, pasan. At ang pagkasalang pumipigil sa atin. No? Yung kasalanan na pumipigil sa atin. Itong problema. Itong pinakamabigat na dinadala ng Kristiyano. Tag-ilang tulilado yan sa sarili. Yung kasalanan. Yung paglabag mo sa kalooban ng Diyos. Lahat. San wala ka ng kabalaanan, kaya dinadala mo, pinapasan mo palagi yan. Eh sabi Biblia, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing indalagay sa harapan natin. Palakpakan po natin, Diyos. Ganoon lang kasimple. Iwaksi natin, ilayuan natin ang kasalanan na dito nagapugong-napigil sa atin upang makatakbo tayo ng may pagtitiis anto sakripisyo yung takbuhin na to nilagay ng Diyos sa ating harapan. The race, that we run the race that the Lord visit us. Takbo sa lumba ng kinabuhi ito mga minamahal. Amen? Amen? Pag uminto ka, hindi mo kaya, lilingon ka sa wala, sa tuo, hindi ka naman panayon, hindi mo maabot yung finishing line. Wala kang korona, wala kang medalya, wala kang ribbon, wala kang panalo. Ngunit, mga minamahal, habang pinapasan mo yung mabigat na yan, liiwasan mong kasalanan, mga pumipigil sa ating bumira, sa ating balik sa sanlibutan ito, hindi mo na magampanan ang tungkulin mong pagsamba sa Diyos. Kailangan, mga minamahal, iwaksi mo daw yan upang yung takbuhin sa harapan natin kasama yung pag-antos, mga pagtitiis. Ito po yung matakbo natin na ito po linagay ng Diyos sa ating harapan upang marating natin ang maabot ang finishing line. Kayong tao nga makaabot sa finishing line, siya lamang iproklama nga winner. Siya lang pong sabitan ng ribbon, ng medalya, or corona, or tropeo, kung ano pa dyan ang premyo nila. You get a raise, you get a gift or a prize. May reward ka kung marating mo ang finishing line. Kung hindi mo marating ang finishing line, wala kang matanggap na reward. Itong takbuhin na tinatakbo natin, takbuhin ito, tagan, lumpa ito sa kinabuhi. Sabi na awit, sa unahan ng jutay, kalipay na dayon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos mismo naglagay ng takbuhin ito. Siya mismong naglagay nito upang ang bawat Kristiyano magsisikap maningkamot, tumakbo sa dagan, sa lumba ng kinabuhi. Matutay magtiis, magsakripisyo. Sakripisyo po ang paglingkod sa Diyos. If you want to win, if you want to win a race, maramdaman mo mabikugan ka, lahat marami kang naramdaman nga kapagod sa lawas mo. You have to strive. Sikapin mo. Maabot ang finishing line to win a race. Ito po, takbuhin to ng buhay na walang hanggan. Pa hindi ka magpatuloy, hindi ka magpadayon. Lilingon ka, balik ka, hinto ka, hindi mo marating ang finishing line. Wala kang reward, medalya, matanggap, korona,
purong-purong kuruna sa buhay na walang gan. Palakpakan po natin ang Diyos, mami naman. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya dito po, tinuturo natin. Kaya naghirang Diyos ng mga mangaral, preacher, pastor, evangelist, teachers, for the perfecting of the saint. Sino magturo? Sila. The Lord put them in the church. They are all the element and factors of the church. Nga sila po ay magtuturo to instruct and to teach sa lahat ng mga kapatiran, mga tao, upang sila po ay pagpapalain ng Diyos. Eh, wala magtuturo, wala mag-instruction, wala mangaral, wala magtuwid, wala pong mapapuntang langit, wala makarating sa finishing line. Ipalakpak mong kamay mo. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa, beloved Bible reader. Salmo 32:8. Then, sundan mo naman, Salmo 37:23. Praise the Lord. And Jeremiah chapter 10, verse 23. Salmo Kapitulo 32, versikulo 8. Ikapahamatngon ko kanimo, ug ikatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan. Sa ibabaw nimo, ikatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ha? Anong sabi ng Biblia? I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eyes. Amen ba? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Upang lumakad tayo ng maayos. At yung mata ng Diyos, hindi po yan lalayo sa atin. The eyes of the Lord is always upon the righteous. Ang mata ng Panginoon palagi nakatingin sa mga gumagawa ng katwiran. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. The eyes of the Lord is always upon the righteous. Aking ipaalam sa inyo, aking ipaalam sa iyo, at ituturo sa iyo ang daan na inyong lalakaran. So, tinuturo sa atin the right way, the right path, leading to a new life, leading to eternal life. Tinuturo sa atin ng ating Panginoon by means of the Bible, by means sa lugwa magawa sa bibig ng mga preachers. Aking ipapaalam sa iyo. I will instruct you. Teach you, ituturo sa iyo ang daan na inyong lalakaran. Papayuhan kita ng ating mga mata ay nakatitig sa iyo. Tamo? Papayuhan niya pa kita ng iyang mga mata. At siya palagi nakatitig sa atin. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. I will guide you with my eye. Imagine, papayuhan niya tayo sa kanyang mata. I will guide you with my eye. Saan man tayo pumaroon, saan pupunta, basta matuwid yung ating lakad, ang mata ng Diyos palagi nakatingin sa atin. The eyes of the Lord is always upon the righteous. But if you do evil, lalayo na po ang mata ng Diyos sa iyo. Amen ba? Amen? Papayuhan niya tayo ng aking mga mata, sabi niya, nakatitig palagi sa atin. Nakatingin palagi ang Diyos sa atin. Kaya pinapaalam niya sa atin ang lahat niyang kautusan. Tamang landasin ng buhay. Ituturo niya sa atin ang daan na ating dapat lakaran. Hindi tayo matisod, hindi tayo mahulog, hindi tayo madisgrasya. Mga minahal, siya mismo ang magtuturo ng tamang daan na ating dapat lakaran. At i-guide niya po tayo at titigan niya pala tayo, titingnan niya pala tayo palagi ng kanyang mata. Saan man tayong paroon. Kaya kung minsan nadidisgrasya na po tayo, andyan pa rin yung protection ng Diyos. Pinintulutan ng Panginoon na may darating sa atin yung mga palaala upang tayo po maging matuwid sa tamang lakaran natin sa pagsunod sa Diyos. You must know to find the will of God. Pero ang mata ng Diyos palagi pa rin nakatingin sa atin. Amen ba? Pinoproteksyonan pa rin tayo ng ating pinakamahal na Panginoon.
Kaya kung wala siya nag-protection sa atin, yung matay nakatingin sa atin, sigurado, bawat disgrasya natin, putol ang ating daliri. Bawat disgrasya natin, putol ating paa. Bawat disgrasya natin, hanggang mamatay na lang tayo. Bakit? Walang mata ng Diyos na katingin nag-protection sa atin. Magpasalamat tayo, pinalalahanan tayo ng ating mahal na Panginoon upang bumalik tayo sa tamang landasin ng ating lalakad. Upang tayo makapagsisi ng ating kasalanan, maibalik natin ng tamang paglakad ang ating buhay sa Diyos. You must to know and find the real exact will of God in our life. Palakpakan natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ay importante po yung God plan is very important in life. Kailangan sumunod tayo sa maplano ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Sumunod tayo. God plans is very important in life. Ang plano ng Diyos ay napaka-importante sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos magplano ng ating buhay. Hindi po tayo magplano ng sanatin para sa Diyos. Ang Diyos ang magplano ng ating buhay. Lord, teach me. Instruct me, Lord. Guide me into the right way. Ikaw magplano ng buhay ko. Ano bang dapat gawin ko, Panginoon? Yung plano ng Diyos, importante sa buhay natin. Hindi ikaw magpaplano ng buhay mo para sa Diyos. Marami kasing Kristiyano, kaya dumarating sa ilang problema. Sila ang nagpaplano ng buhay nila para sa Diyos. Dapat tayo ang Diyos ang magplano sa ating buhay. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Marami Kristiyano sila nagpaplano. Hindi lang muna ako sasamba kasi may puntahan pa ako eh. Hindi lang muna akong dadalo kasi mayroon akong importanteng trabaho sa eskwelahan. Sila nagpaplano. Kaya, ang nangyari, diskasya. Pero kung ikaw, ang Diyos nagplano sa iyo, sigurado hindi ka madisgrasya. Bakit? Sumusunod ka sa kanyang kalooban. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya siya nagtuturo sa atin. Saan itong binasa? Aking ipaalam sa iyo. I will instruct you and I teach you in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eye. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Amen? Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Singgit, hallelujah. Amen. Singgit, hallelujah. Tulog naman si Saudi. Oh, wala na si Saudi nakasinggit. Tulog na. Nasaan na to si Saudi? Umuwi na ta sa Saudi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Anong sabi ng Jeremiah 10:23? O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in a man that walketh to direct his steps. Basa ko ng Biblia. Hindi bad. Anong sabi nito? O Lord, sabi, I know that the way of a man is not in himself. Maliwanag itong Biblia, Jeremiah 10:23, pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 23. O Ginoo, ako nasayod nga ang dalan sa tao, wala diha sa iyang kaugalingon. Amen. Kini wala sa tao nga mulakaw aron sa pagtultul sa iyang mga lakang. Palakpakan po ang Diyos. Hindi po sa atin. Kung hinahanap po ang kalooban ng Diyos sa Biblia, hindi po sa tao ang naghahanap ng iyang daan. Hindi po. At wala sa tao na siya po maghanap ng kanyang sariling daan. Ang ibig sabihin, ang Panginoon talaga ang maghanap ng tama mong daan. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong
lumalakad ang magtuwid sa kanyang mga hakbang? Wala. Wala sa tao. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo ang nagpaplano ng ating hakbang. Hayaan po natin na ang Diyos magplano ng ating hakbang. Kaya sabi "Ako, Panginoon, talastas ko na ang lakad." Ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid sa kanyang mga hakbang. Hindi po daw ang tao. Hindi po ang taong lumalakad ang magtuwid sa kanyang mga hakbang. Hindi ang tao. Hindi pwede nga ituwid ko itong daan ko, itong gawin ko. Hindi. Ang lahat galing sa Diyos. Siya lang ang may karapatan magtuwid ng ating daan. Siya lang may karapatan magbigay ng ating daan. Wala daw sa ating plano. Wala daw sa ating desisyon, sa Diyos lahat. Kaya ibig sabihin, tayong Kristiyano, sunod-sunuran lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let God flood impart in our life. Siya po ang magtuwid sa ating daan. Siya po magplano sa ating buhay. Ang ating gawin, ipasakop lang natin ang ating buhay sa Kanya. Lord, bahala ka na sa aking buhay. Lord, bahala ka na sa aking plano. Lord, bahala ka na kung saan ako pupunta. Pag yan ang gusto mo, matutuwa ang ating mahal na Panginoon. Then sabi ni Biblia, acknowledge Him first and He shall direct thy path. Unahin mo, acknowledge ang Panginoon. Pagising mo sa umaga, magpuri ka na sa Kanya. You have to acknowledge Him first and He shall direct thy path. Siyang mag-guide sa iyo, mag-direct ng iyong daanan sa araw na yon para ikaw maging matagumpay. Maging success ka sa araw to ng iyong work at on your job, whatever you go, do, ang Diyos mag-direct ng iyong lalakaran. Dahil bakit? Una sa lahat, binigay mo na sa Kanya ang lakad mo, ang plano mo, siya na lahat. Tandaan po natin, nababagsak ang Kristiyano, nadidisgrasya ang Kristiyano, napapalo ang Kristiyano, minsan naging walang kabuluhan yung ating mga plano. Bakit? Pinapangunahan palagi natin Diyos. Tayo urorada, bigla-bigla tayo ng mga tao. Pagdating sa dulo ay hapa magsisi, ulahin na, mamila. Dapat before you decide yourself, before you make a plan for yourself, isipin mo muna nga may Diyos tayo na pinaglingkuran ng buhay. Nga sabi ng Biblia, siya ang nagaplastar ng ating buhay. Siya ang nagatuwid ng ating hakbang. Siya ang nagbigay ng ating lakaran. Siya ang lahat, hindi po tayo. Yan ang sa Biblia. He is the one who give us the right and proper way ng ating lalakaran. So kitang Kristiyano, hinahanap natin ang ang kalooban ng Diyos. We have to find the will of God in our life. Hanapin palagi natin ang kalooban ng Diyos. Sambahin natin siya palagi. Purihin natin siya palagi. Magpakabanal palagi tayo. Gampan natin tungkulin natin. Iayos natin ang pagpagamit natin. That is finding the will of God. Hindi po tayong gagawa ng plano sa ating sarili. Huwag nating baliin ang salita ng Diyos. Huwag natin kontrahin ang salita ng Diyos. Tayo pa'y sunod-sunuran lamang sa Panginoon. Tulad ng mga great men sa Bible, mga propita, nung tinawag ng Diyos, wala sila ibang sagot. Ang sagot na, "Here I am, Lord." Lahat nilang sagot. Si Moses tinawag, "Here I am, Lord." Si Abraham tinawag, "Here I am, Lord." Si Isaiah tinawag, "Lord, here I am, Lord." Wala silang ibang sinagot, kundi, "Nandito lang kami, mahal na Panginoon. We are willing to do thy will, Lord." Sunod-sunuran lang kami sa iyo. Wala sila ibang salita. Wala sa ibang question, kundi ang sagot nila, isa lang lahat. "Here I am, Lord. I am willing to do thy will, Lord." Bisan mahirap, ginagawa nila, ginagampanan nila. Si Noah, tinawag Diyos, "Noah, gagawa ka ng arka." "Here I am, Lord." "Yes, Lord." Si Abraham, punta ka sa bukid mo na, Yes, I am here, Lord." "Yes, I am, Lord." Lahat sila, mahirap ang pinapagawa silang Diyos ng kalooban, pero lahat sila hindi tumanggi. Wala silang salita. Ang Kristiyano, ang tao say maraming supak, Lord, maraming alibay, maraming reklamo, maraming mga patalastas sa buhay.
Ay, hindi ako pwede, Lord, karon kasi ganito, busy ako. Hindi muna ako magano kay ganito, may trabaho ako. Hindi. Yan po ang Kristiyano. Pero ang mga tao sa Biblia, tinawag sa great men and heroes sa Bible, wala sila ibang sagot. Ang sagot nila pare-parehas ni Opo, Ginoo. Here I am, Lord. Kaya sila, pagdating sa dulo, nakita nilang proteksyon, pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Bagamat napakahirap yung pinapagawa ng Diyos, ngunit sumunod sila sa dulo, linigtas sila ng ating mahal na Panginoon. Walang napahamak, walang nadisgrasya. Bakit? Lahat sila sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ulitin ko po magbasa. O Panginoon, talastas ko ng lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Wala po tayo. Zero tayo sa harapan ng Diyos. Siya po ang gagawa ng ating daan. At siya po ang magpaplano ng ating sarili. Sunod-sunuran lang tayo sa ating Panginoon. Pag sabing palakpak, palakpak tayo. Pag sabing singgit, haleluya, singgit tayo. Wala tayong magawa. Hindi tayong gumagawa ng ating lakad. Wala sa ating sarili ang ating lakad. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin upang tayo lumakad sa Kanya. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin, nagpapaalaala sa atin upang matuwid ang dinadaan natin para sa Kanya. Pag you submit yourself to God, siya na pong bahala sa iyo. Kaya ang number one nating gawin, mga kapatid, magkaigsuunan, trust in the Lord. That is the first step gawin natin. You have to trust in the Lord. Saligan mo ang Panginoon. Pangalawa, delight thyself unto the Lord. Delight. Sabihin, maging baligaya ka muna at gawin mong kalooban ng Diyos. Pangatlo, commit thy way unto the Lord. Commit. Ibigay mo ang imong mga daan, lakad sa ating mahal na Panginoon. Pang-apat, rest in the Lord upang ikaw magpahinga ka sa ating mahal na Panginoon. Panglima, cease from anger. Ilikayan mo at layuan mo yung palaging masuko at magalit at mapungot at maurido upang ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ang Kristiyano kasi dali maburido yan. Dali mainis. Dali maprobok. Pag nainis na, maprobok na, wala nang linyada sa Panginoon. Kaya nagpalaala ang Diyos. Cease from anger. Rest in the Lord. Magpahinga ka sa ating Panginoon. Commit the way unto the Lord. I-commit natin, ibigay natin ating mga plano, lakad sa Panginoon. Delight thyself unto the Lord. Maging batuwa at maging maligaya muna tayo at linipayon natin ang ating mahal na Panginoon. Then, number one, trust in the Lord. Upang lahat tayo mahanap natin ang tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, mga minamahal, tos puso tayong mag-awit, magpuri sa Diyos. Dahil yan pong kalooban niya. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating sarili. Dahil yung ating mga plano hindi po sa ating sarili, wala sa atin. Sumusunod lang tayo kung anong kalooban ng Diyos para sa ating buhay. You have to find really the will of God. Hanapin natin ang totoong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam natin yan. Sunod-sunuran lang tayo sa Panginoon. Hindi po ang ating sarili ang masunod, kundi ang Diyos sa ating buhay. Di wala tayong plano nga atin. Wala sa tao nga sa lumakad sa kanyang sarili. At hindi sa tao ang siyang gagawa ng kanyang matuwid na daan, kundi sa ating Panginoon. Diyos, naririto ako, pagpapuri at pagsambay, naawit ko sa iyo, Aking Diyos, Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-iba yung kamot.
Dalaan ng pag-ibig mo. Napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay ko'y nialay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ko ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto kami, Lord. Papuri, masama, naawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Hallelujah. Raan ang pag-ibig mo. Pagkalang dahil sa kasalanan ko, ang buhay ko'y inalay mo, mapalayan ako. Singgit, hallelujah. Kaya't pasasalamat buka ang puso mo ay para lang sa'yo. Thank God, Ginoo. Ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo, aking. Maningkamot ka, sikapin mo, mapusbus ka, mamati ang presensya, marivive ka. Anong kalooban niyo sa masunod mo? Ibayaw kamot, singgit ka, buga ang puso mo, mamana ang presensya. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko laging madama ang init na pag-ibig. Ang init. Yat-yat-yat. Ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsamba, iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig
pag-ibig mo. Hallelujah! Singgit. Gusto namin malamap palaging init ng pag-ibig mo, Lord. Upang hindi kami manglalamig. Gusto namin palagi malama ang init ng pagmamahal mo sa amin. Upang masunod namin yung kalooban. Hallelujah. Minsan nakulangan na kami ng dama ng init ng pag-ibig mo, Lord. Kaya tulungan mo kami, Lord, na palagi namin madama ang init ng pag-ibig mo. Hindi maglalamig yung pag-ibig namin sa iyo. Palagi mainit ang madama namin ng pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Jesus! I love you, Jesus! Hallelujah! Salamat, Lord. Ipadamo mo palagi sa amin ang init ng pag-ibig mo upang maging mainit palagi kami na magmahal sa iyo at maglingkod sa iyo. Itaas ang kamay niyo, mga binamahal. Samtang nadama natin ang init ng pag-ibig ng Diyos, kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin siya. You have to talk to Him heartily from our heart. Saan tayo nagkulang, nagkasala, nagkamali. Kung minsan hindi na pong kalooban ng Diyos ang ating nahanap. Magsisit tayo at ibalik natin una ating pag-ibig sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong magloob mo sa amin, Lord. Di man kami karapat dapat tumawag sa iyong banal nga pangalan at sumamba sa iyo. Dahil kung minsan po, nasumpungan mo kami na palayo na kami sa iyong kalooban. Ayon sa oras, so salamat sa mga salita mo naggising sa amin, nagturo sa amin, Lord, nga hanapin namin palagi ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Nabangi kami, Lord, masunod namin yung kamubuton, mahal na Panginoon. Maging mainit ang among pag-ibig namin sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami makasunod sa iyo. Hallelujah. Palanginan mo kami tanan, Panginoon, sa matirang na bagay, Lord, sa mga pastor in the name of Jesus. Singgit. Hallelujah. Rin ka, mahal na Panginoon. Patong gamay sa ulo niyo, maminamahal. Lahat tayo mag-rebuke ng pa authority. Opo, dakilang Diyos, sa babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Pagpalain mo kami ng lubusan ng Diyos sa lunat ng langit ng propeta. Minsanan pa ulit kami ng hangyo sa Lord. In the name of Jesus, bandungan nyo. I bind up darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children. In the might of Jesus, be healed, be healed. Be healed of the problems. Bless thy children, financially, bless them so much, Lord. Financially great, bless them, Lord. Hallelujah. In the might of Jesus. Hallelujah. Receive healing promise, Lord. In the might of Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo tumayo, mga mahal. Taas yung kamay. Lahat tayo ay sumigaw ng 3 beses malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Panginoon.